Kamusta mga techie? In this video, papakita ko sa inyo kung paano kayo pwede magbayad ng inyong SSS contribution using your GCash. By the way mga techie, ako nga pala si Paul at kung bago ko pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Okay, so first mga techie, syempre download nyo muna yan. Available po yan sa iOS or sa App Store or even with Google Play Store. So from here, ayan, may makikita kayo My SSS. So mga techie, meron kasing previous na SSS application and yun nga pag try nyo mag-login doon, i-ask kayo na mag-update. Pero meron silang bagong application which is itong My SSS. Ayan, so ito mga techie, once na download nyo na, click nyo lang itong open. Yeah, so pwede na kayo mag-login using your username and password. And kapag nakapag-login na kayo, nakapasok na kayo dito, pwede nyo nang i-turn on itong biometrics. Yeah, so kung wala pa naman kayo nito, meron din create an SSS account here. And also kapag nakalimutan nyo yung inyong SSS online account, meron din dito forget your user ID and password. Yeah, so try nga po natin mag-login dito. Okay, so mga ka-techie, nandito nga po tayo sa dashboard nila. So pag login nyo, ito kagad yung makikita ninyo. And dito sa top left corner, meron silang menu. And ayan, nandito na po yung lahat ng kailangan ninyo, yung mga documentary requirements. Ayan, so pwede nyo click yan. And kung gusto nyo magbago ng mga data, pwede na nga rin po yan dito. Overseas Filipino worker requirements, nandito na rin. Self-employed requirements. And lahat ng details, nandito na. Lahat ng kakailanganin nyo na itatanong nyo sa branch, nandito na po yun. So hindi nyo na kailangan pumunta sa mga branch. You can just log in here sa inyong account. Okay, so aside sa mga requirements na pinata ko kanina, ito, mga claims naman to. So kung ano yung mga kakailanganin nyo kapag magki-claim kayo. So mas madali sa inyo na pagpunta nyo sa branch, kung magki-claim kayo, nakita nyo na yung requirements dito and nakompleto nyo na. So para isang punta na lang and hindi nga po kayo nahihirapan. So ito nga po yung pinata ko kanina, biometrics login. So you can just click this and then you can just enable yung biometrics login para pwede nyo na gamitin yung fingerprint nyo or yung face ID ninyo. Okay, so one of the features na maganda rin dito is yung pension calculator. So click natin yan. Okay, so pakita na sa inyo kung paano kayo makapaghulog ng inyong contribution using this application if you're a voluntary or self-employed or even an OFW. So here, ay makikita nyo, merong PRN dito. So yan po i-click natin and makikita nyo contributions. Yan. So dito sa contributions sa top right corner, may makikita kayong create. Ayan. So yung create na yan, may papakita kayong membership type. Ayan, so kung anong membership type kayo, voluntary or OFW. So yan lang naman po yung options niya kasi if you're unemployed, yung HR nyo na yung gumagawa niyan. So if you're a voluntary, click nyo lang yan. And yeah, applicable period. So lagay nyo lang dyan kung anong period yung gusto nyong bayaran. Ayan, so since 2025 na tayo, mas maganda kung advance tayo magbayad. No? So kung January, yeah, pwede nyo bayaran yung February or March. Yeah, so from, and then pwedeng per month or pwede rin quarterly or pwede rin the whole year. Okay, so sa contributions naman, may mili na tayo ng premium dito. So, syempre, yung premium, the more na mas mataas yung premium natin, the more na mas malaki yung contributions natin na magre-reflect naman sa pension natin eventually kapag nag-retire na tayo. So, may calculations yan. So, syempre, kapag mababa lang din yung contributions natin, mababa lang rin yung monthly pension natin. So, mas maganda, lakihan din natin kung kaya, di ba? Kung kasya naman sa budget natin. Especially kung voluntary tayo. So, yun, medyo hindi force yung paghulog natin sa SSS. May choice tayo, may option tayo. Unlike kapag employed tayo, di ba? Automatic kung magkano yung sahod natin, magre-reflect kung magkano yung kaya nating ihulog sa SSS. Pero dito, it's really up to you. And I suggest na yun nga, lakihan natin kasi eventually magagamit naman natin yan on our retirement. Also, meron din dito voluntary pension booster only. So, pwede nyo yung i-click or pwede rin namang wala na. And so, once na nalagay natin yung contributions dyan, click nyo lang yung generate PRN. Yeah, so click lang natin yan. And so please make sure that the form is complete or that the details are correct before submission. So click lang natin okay. Yan. And so once na naklik na natin yung generate PRN, you're requesting the generation of new PRN with the following details. So membership type, voluntary, applicable, period, and yung SSS amount, yung contribution natin, yung total amount na babayaran natin. And once okay ka na dyan, sa summary na yan, click nyo lang ulit yung continue. Ayan, so may lalabas na
ganito na parang resibo or may QR code or barcode, pwede nyo yung i-screenshot or pwede nyo rin naman siyang i-download dito sa top right corner. So balik lang tayo dito. Ayan, so magre-reflect na yan dito sa PRN contribution. Click nyo lang ulit itong pay. And then nga, may options na tayo dito, my account. May convenience fee lang of course and service fee, GCash account, and also pwede rin naman credit card or debit card. Ayan, so syempre, mas maganda kung GCash or Maya lang yung ipambabayad natin. It's good as cash din kasi. Pag credit card or debit card kasi, malaki-laki rin yung convenience fee nila. And also, malaki rin yung kanilang charge, no? 1.75%. And with GCash, 10 pesos lang and 6 pesos. So, total of 16 pesos lang. Pero dito, kung credit card, kung yung 1% is magbabayad ka the whole year, medyo lugi ka dyan. So, continue lang with GCash or Maya. Yeah, so dito, SSS Mobile, GCash account, and also amount of contributions. Yan, summary ulit. Yan. And then, once okay ka na dyan, click nyo lang ulit itong okay. Okay, so dito nga, mamimili nga tayo ulit. So, pinili natin GCash. So, click lang natin ulit yung GCash dyan. And, ayan, so napunta na nga po tayo sa usual na process ng pagbabayad dito using GCash. So, lalagay nyo lang yung number ninyo and then, just proceed with the instructions here. Okay, so once done mga techie, so syempre hindi pa yan agad-agad magre-reflect sa inyong contribution. So, give it a time mga techie, and let's say 1 week, makikita nyo na yan dito sa inyong last posted contributions. Ayan, so dito makikita nyo yung total number of contributions posted and yung total amount na na-contribute ninyo. Ayan, so dito makikita nyo rin yung record for the year or even the last few years or even yung mga records nung nagsisimula ka pala maghulog with SSS. So updated po yan. So ganun nga po kaganda yung features nitong application na to. And also maganda doon, no, kumpleto yung records nila. So nakikita naman natin dito yung contributions natin simula't simula nandito talaga, posted talaga. So ibig sabihin, naproprotektahan talaga nila yung data natin, yung information natin, yung contributions natin, alam nila, monitor nila. So medyo reassuring nga po tayo dun sa part na yon, no. So ganun nga lang po kadaling magbayad ng SSS using your GCash account. So very convenient na hindi mo na kailangan pumunta sa branch and you can just do it with your phone. Basta may internet ka, anytime, anywhere, pwede mo siyang bayaran, pwede ka maghulog sa inyong SSS account. So hindi na kailangan pumila and gumastos pa sa pamasahe kasi pwede na nga po yan using our mobile phones. And that's it mga techie. I hope you liked the video. So thank you so much for watching. You have a great day.